Kristo, I&K, na binubuo ng Kawan ni Kristo K&K, dati at tamang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sinasamba, pinupuri kita. Ako na may nagmamakaawa sa'yo, Ama, na ako'y gawin mong dapat pa. Sa mga pagsubok sa buhay, siyang aking gabay, kaya lamang nakapagtagumpay dahil sa gawa ng iyong kamay. O aking Ama, pangako ko sa'yo, ako'y magtatalaga sa tungkuling ito, kahit na ang kapalit nito ay buhay ko. Ako'y magtatapat pa rin sa'yo. Hindi ito magagawa kung ika'y wala, kung sa akin lang ako'y alipin mo, walang kaguluhan. Isang magandang hapon pong muli, mga kapatid at mga taga-subaybay sa himpilang ito. Narito pong muli ang kapatid na Lenseo upang maghayag po ng mga payo ng Diyos sa ating pandinig at sa ating mga puso. Loobin nawa ng Diyos na buksan ang ating kaisipan at ang ating puso upang maunawa ang kaniyang mga payo na nais niyang iparating sa atin. Bago po tuluyan tayong magsimula, samahan po ninyo ako sa munting panalangin upang maihabilin natin sa Diyos ang ating gagawing pag-aaral. O Panginoong Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng aming buhay at lakas, loobin mo po sana na ngayon ang mga sumusubaybay sa programang ito, buksan ang kanilang puso at isipan, ang makita nila at ang kanilang marinig, Ikaw aming Diyos, upang ang iyong mga salita matutunan naming sundin at lakaran habang kami nabubuhay. Basbasan mo po ang alipin mong gagamiting kasangkapan. Maituro po ang nais mo, ang mga payong pong naaayon sa iyong kagustuhan at sa iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Mga kapatid at lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, maanong buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan
anumang uri ng salin upang masubaybayan po ninyo ang mga talatang ating babasahin na siyang maghahayag ng katotohanan ang Diyos ang may kalooban nito. Ang paksa po natin ngayon na nakahanda, ang mga taong wala ng hatol ng Diyos. Yan po ang paksa natin. Sapagkat lahat po ng tao ay napasa ilalim ng hatol ng Diyos dahil ang lahat po ng tao ay nagkasala. Mula nung sila'y magkasala, ang lahat ng mga tao sa daigdig, ang Diyos ay lumayo na at ayaw nang makinig sa mga daing o panalangin natin. At ang pinakamahigpit na at hindi magandang kaugnayan natin ay nawala sa Diyos. Katunayan ay naging kaaway ng Diyos ang tao dahil sa mga kasalanan. Lahat ng tao noon hanggang ngayon ay nagkakasala. Ito ay nagsimula noong tayo ay 12 anyos pataas, tayo ay natutong sumuway o lumabag sa kalooban ng Diyos. Dahil sa nadarang tayo sa paligid, tayo ay natutong lumabag sa mga kalooban ng Diyos. Ngunit tayo ay nilalang po ng Diyos na kalarawan niya sa kabanalan. Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi nagkakasala, kaya tayo ay nilalang niya mula sa bahay bata ng ating ina na tayo'y sanggol nung lumabas po dito na walang malay sa kasalanan sapagkat ang lumalang sa atin ay banal. Ngunit nung tayo'y lumaki na nga, natuto na po tayong gumawa ng kasalanan. Kaya ang tao'y nahatulan ng Diyos at hahatulan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalwa niyang pagparito dito sa lupa. Ngunit, ang Biblia ay may binabanggit na mayroon siyang itinangi o kaya'y ibinukod ng mga tao na hindi nahahatulan ng Diyos. At ayon sa ating pag-aaralan ngayon, nakasulat sa Biblia, ito po ay pinapaging banal, bagamat hindi banal, at inaaring ganap ng Diyos dahil yan sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, unahin po natin sa banal na kasulatan na ating itatanong, sino pong mga tao ang hindi na po hahatulan ng Diyos pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalwa niyang pagparito dito sa lupa? Ayon po kay Apostol Pablo na huling sugo ng ating Panginoong Hesukristo. Aklat po ng Roma 8, ang talata po'y 1, ito po ang ating mababasa. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Sino pong mga tao ang hindi nahahatulan ng Diyos pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa? Ayon po kay Apostol Pablo na siyang huling sugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga na kay Kristo. Yan po ang ayon kay Apostol Pablo, yung pong mga na kay Kristo. Sino po ang mga na kay Kristo? Ayon mismo sa ating Panginoong Hesus. Ang ating pong babasahin, aklat po ng Mateo 16, ang talata po ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, si Kristo po ang bato, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades o libingan ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Sino po ang mga taong na kay Kristo ayon mismo sa kaniya? Sa ating Panginoong Hesukristo, ang iglesia pong itinayo niya.
Yan po ang sagot sa atin ng Biblia. At mismo po ang ating Panginoong Hesukristo ang sumagot sa atin. Ano po ang tawag ni Apostol Pablo sa mga nakay Kristo at bakit wala ng hatol ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang akin pong babasahin, aklat po ng Gawa 20, ang talata po ay 28, Lamsa translation po sa wika na pong Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ninyo ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Ang tanong po natin, ano po ang tawag ni Apostol Pablo sa mga nakay Kristo at bakit wala ng hatol ang mga iglesyang itinayo ni Kristo? Ang tawag po, Iglesia po ni Kristo na binubuo ng kawan na siyang binili o kaya'y tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ng kaniyang dugo o buhay. Alin po ang tiyak na ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo sa parusang walang hanggan o kaya'y sa hatol ng Diyos ayon po kay Apostol Pablo? Aklat po ng Efeso 5, ang talata po ay 23. Ito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya o tulad naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang tanong po natin, mga kapatid, alin po ang tiyak na ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo sa hatol po ng Diyos ayon po kay Apostol Pablo? Ang iglesia po na katawan o tagasunod ni Kristo na binubuo po ng kawan at pinangunguluhan niya ang lahat ng kaniyang ililigtas. Yan po ang ayon sa Biblia. Bakit po ang iglesia ni Kristo na binubuo ng kawan ang mga tinubos ng dugo o buhay at siyang ililigtas ni Kristo sa hatol ng Diyos? Efeso 2, ang talata po ay 16. Ito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan o sa isang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng krus o tungkulin na sa kaniya'y inalis ang pagkakaalit. Ang tanong po natin, mga kapatid, bakit po ang iglesia ni Kristo na binubuo ng kawan o kaya'y binubuo ng katawan o tagasunod ni Kristo ang tinubos ng dugo o buhay at siyang ililigtas niya sa hatol ng Diyos? Dahil ang katawan o tagasunod ni Kristo na siyang iglesia na binubuo ng kawan ang dako po ng kasunduan sa ipagkakaroon po ng mga tao ng kapayapaan sa Diyos. Kung ganon, magiging payapa na sa Diyos ang tao kapag ang tao ay naging katawan o tagasunod ni Kristo na itinatayong iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ganon, hindi po pala po pwede na masabi ng isang taong siya ay tunay na tahanan o iglesia ni Kristo kung hindi po siya katawan o tagasunod ni Kristo.
Kung ganun ay kailangan mo nang maunang maging katawan ka o tagasunod ka ni Kristo upang ikaw ay gawin niyang tahanan o iglesia ni Kristo. Ano po ang isinagawang kasunduan sa katawan o tagasunod ni Kristo na siyang iglesia? Ang ating pong babasahin, Efeso 2, ang talata naman po ay 14 hanggang 15. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isa raw po ni Kristo, ang dalawa, at iginiba ang pader o kasalanan na nasa gitna na nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos, na inalis ang pagkakagalit ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatao o laman, kahit kautusan ng Diyos na may mga batas at ang palatuntunan ng Diyos upang sa dalawa ay lalangin o gawin sa kanyang sarili, kay Kristo po, ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ang tanong po natin, mga kapatid, ano po ang isinagawang kasunduan sa katawan o tagasunod ni Kristo na siyang iglesia? Ang paglalang o paggawa po ni Kristo sa kanyang sarili ng isang taong bago na si Kristo po yun ng tao. Para malaman po natin, kasi isang taong bago na po pala si Kristo at ang mga katawan niya o tagasunod niya sa paningin ng Diyos. Iisa na raw pong taong bago. Alamin po natin para malaman po natin kung anong ibig sabihin ng salitang tao at bakit tayo nilalang. Upang matiyak po natin kung bakit isang taong bago, kung anong ibig sabihin ng isang taong bago. Isipin nyo, daming-daming taong susunod kay Kristo. Isang katawan na po pala yan. Ibig sabihin, isang tagasunod. At si Kristo po ang ating ulo o tagapagpasunod. Anong ibig sabihin ng salitang tao kung bakit tayo nilalang ng Diyos? 12, talata pong 13 ng Ecclesiastes. Ito po. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos. Sapagkat, ito na po, ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ang ibig sabihin po ng paglalang sa atin ng Diyos bilang tao? Tagasunod po, hindi po tagasuway. Tagasunod po tayo sa Diyos, sa mga iniuutos o pinagagawa niya sa atin. Kaya si Kristo at ang mga taong sumunod sa mga utos o kalooban ni Kristo na galing sa Diyos ay iisa na pong tao o iisang tagasunod sa Diyos. Si Kristo, tagasunod yan ng Diyos. Kasama tayo sapagkat tayo ay katawan o tagasunod ni Kristo. Kung susundin mo ang mga ipinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Saan po ba tinubos ang mga taong inaring ganap ng Diyos na karapat-dapat sa kanyang banal na paningin at karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Wala ng hatol. Aklat po ng Galacia, inyo pong subaybayan at sana nabubuklat po ninyo ang inyong Biblia sa inyong tahanan upang malaman natin ang totoo, katotohanan na turo ng Diyos at ni Kristo na nakasulat sa Biblia. Galacia 3, talata pong 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Saan po tinubos ang tao na mga inaring ganap ng Diyos na karapat-dapat sa Kanya at hindi nahahatulan ng Diyos, makapananahanan sa kaharian niya? Ang sabi po, sa sumpa ng kautusan. Kung narinig niyong mga kapatid, sa isang Diyos na pinagmulan nating lahat,
tinutubos po pala tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kalakip ng mga tinubos niya noong una sa sumpa po ng kautusan. Kung tayo po ay nasa sumpa pa ng kautusan, ay hindi po tayo aariing ganap. Kailangang patubos tayo. Ang tinubos po ni Kristo ay yung katawan niya o yung tagasunod niya na itinatangpong tahanan o ginawang iglesia ni Kristo. Itanong po natin sa Biblia, alin po itong sumpa ng kautusan na dapat ay maalis tayo rito sa pamamagitan ng dugo o buhay ni Kristo? Ito po, Roma 6, ang talata po 23, ito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Alin po ang sumpa ng kautusan? Ang kabayaran po ng kasalanan na kamatayan sa dagat-dagatang apoy na siyang hatol po ng Diyos. Kailangan pong maalis tayo sa sumpa ng kautusan na yan nga po ang kabayaran ng kasalanan. Nag-aral po tayo nung nakaraan, kung kayo'y sumusumaybay, ay dalawang uri po ng kamatayan ang sumpa ng kautusan. Ang una nga po yung pagkalagot ng hininga. Dahil sa paglabag ng ating magulang, ay naman na po natin ang katigasan ng ulo, lumabag din tayo sa kalooban ng Diyos, nagkasala ang lahat ng tao. Kaya nagkaroon ng pagkalagot ng hininga o kamatayan na siyang unang kabayaran ng ating kasalanan. At ang pangalawa nga po ay yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kasama yan sa sumpa ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Mamamatay po tayo, lahat na pagkalagot ng hininga, na paunang kabayaran sa ating kasalanan, na ang panghuling kabayaran naman ay ang dagat-dagatang apoy o hatol ng Diyos sa parusang walang hanggan. Doon po ay hindi tayo malalagutan ng hininga, sapagkat tayo binuhay na mag-uli o bubuhayin ng ating Panginoong Diyos na muli, tulad ni Kristo. Maging katawan ka man o hindi, tagasunod ka man ni Kristo o hindi, mabubuhay ka, ayaw mo man o gusto. At tayo'y may kani-kaniya pong destinasyon. Ang mga kay Kristo po, yung po yung katawan o tagasunod ni Kristong ginawa niyang tahanan o iglesia, ay doon po sa kaharian ng Diyos. At yun naman pong hindi po katawan o hindi tagasunod ni Kristo, hindi iglesia, dahil nga hindi po tinubos ng dugo o buhay ni Kristo, hindi siya ginawang iglesia o tahanan ni Kristo, sasaluhin mo ang sumpa ng kautusan na siyang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Doon ay hindi ka na mamamatay. Kaya lang nakalubog ka sa apoy at asupre, na kahit hiwa-hiwalay na ang katawan mo doon o kaya'y gasing liit na ng alikabok, hindi ka pa rin mamamatay. Dahil ayon sa Biblia, ang parusang walang hanggan na hatol ng Diyos na siyang sumpa ng kautusan ay parusa na walang hanggan o hindi ka na doon mamamatay. Kaya habang panahon, kahit isang minuto, hindi ka makapagpapahinga. Yan ang ikalawang kamatayan na kabayaran ng kasalanan, na yan nga po ang sumpa ng kautusan. Gaano po kahalaga ang pangalan ni Kristo kaysa ibang mga pangalang itinayo ng sinuman? At ito ay hindi po dapat palitan. Ang akin pong babasahin, aklat po ng Pilipos 2, ang talata naman po 9 hanggang 11, ito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Kaya siya, si Kristo po, naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nanga sa langit,
at nang nangasa ibabaw ng lupa at nang nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na sa Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos na ating Ama. Ang tanong po natin mga kapatid, gaano po kahalaga ang pangalan ni Kristo kaysa ibang pangalan? Kaya't hindi ito dapat palitan. Ang pangalan po ni Kristo ay lalo sa lahat ng pangalan dahil pinakadakila ng Diyos. Mayroon po bang kaligtasan sa hatol ng Diyos sa ibang pangalan na ginagamit ng tao sa kasalukuyan? Aklat po ng Ahab o Gawa 4. Ang talata naman po ay 10 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit. Siya, si Kristo po, ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, nagtayo din ng iglesia, na naging pangulo sa panuno. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Gaano po o mayroon nga po bang kaligtasan sa ibang pangalan? Wala po. Wala pong kaligtasan maliban po sa pangalan ni Kristo. Saan ba maliligtas? Maliligtas po tayo sa hatol ng Diyos kung nasa pangalan ka ni Kristo, sinusunod mo ang mga ipinagagawa ni Kristo, katawan ka na, tagasunod ka na ni Kristo, kaya gagawin ka ni Kristong tahanan o iglesia. Sino po ang tatanggap ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at ni Kristo? Aklat po ng ating kapatid sa pananampalataya, unang Juan 5, ang talata po ay 13, ito po ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Sino po ang tatanggap ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at ni Kristo? Ang mga tao pong sumasampalataya sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, sumasampalataya, sumusunod. Nagtitiwala ng lubusan kay Kristo. Talagang katawan o tagasunod ni Kristo. Sino po ang kinikilalang mga anak ng Diyos na sumasampalataya? Aklat po ng ating Panginoong Hesukristo, isinulat po ni Apostol Juan, isa sa tagasunod o katawan ni Kristo, na ginawa pa nga pong tagapangaral o apostol. Juan 1, talatang 12 hanggang 13, si Kristo po na ating Panginoon ang nagsasalita. Datapwat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya. Pinagkalooban daw po ni Kristo. Sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman o ng tao, ni sa kalooban ng laman o kaya'y ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sino po ang kinikilalang mga anak ng Diyos? Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga nagsitanggap po kay Kristo at sumasampalataya
sa kanyang pangalan. Ngayon, huling talata po na aking babasahin, sino po ang mga taong kumikilala at sumasampalataya kay Kristo na siyang mga anak ng Diyos? Huling talata po, aklat po ng ating Panginoong Hesukristo, 14, ang talata po ay 12. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang taong sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong higit o dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ang tanong po natin, sino po ang sumasampalataya at kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo na siyang mga anak ng Diyos? Yung daw pong gumawa o kaya'y ginagawa ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ganoon, mga kapatid, hindi po pala po pwedeng sabihin mo sa iyong sarili o kaya sa inyong samahan, aba, ay ako ay iglesia o tahanan ni Kristo. Totoo at tunay. Hindi ka naman sumasampalataya sa Kanya. Bukod sa hindi ka sumasampalataya sa Kanya, ay hindi ka katawan o hindi ka tagasunod ni Kristo. Kailangan pala maging katawan ka o tagasunod ni Kristo bago ka gawin ni Kristong tahanan o iglesia ni Kristo. Ano yung susundin mo sa Kanya bilang katawan o tagasunod ni Kristo? Gagawin mo rin ang ginawa ni Kristo. Alam natin ang ginawa ni Kristo ay tumalikod sa pangarap, karangalan, kapangyarihan at kayamanan. Tumalikod sa lahat ng bagay na mahahalaga na panlupa lamang. Dapat ganon din po tayo para tayo nga po ay isang katawan o isang tagasunod ni Kristo na ginagawa niyang tahanan o iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, ay nais ko pong banggitin po sa inyo ang 7 araw po na programa po natin ay atin na pong ihahanay na mabuti. Ito po ang susunod po na ating sunod po na Lunes. Ito na po ang hanay po ng ating programa. Monday po, Biblia at Kalusugan. Monday po yan. Tuesday naman po, Biblia ang sasagot. Diyan po sasagutin ang lahat ng mga tanong at tawag, text message ng mga nagtatanong. Wednesday naman po ay Bible and True Conversation. Yun naman po Thursday, dati at tamang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Diyan po'y patutunayan kung alin po ang dati at tamang daan na patungo sa buhay na walang hanggan. Friday naman po o Biyernes, tinig po ng katotohanan. Saturday naman po, magpakabanal at magpakasakdal. Ang Sunday naman po, umasa sa magagawa ng Diyos, hindi sa magagawa ng tao. Yan po ang ating programa po. Inyo pong subaybayan, 7 araw po yan, dahil nga po sa patnugot ng ating mahal na mayor, na si Madam Desiree Salazar Idura, na nagbigay po ng mga panahon at araw sa mga payo ng Diyos. At sa patnugot din po ng mga opisyal po sa himpilang ito para magpatuloy po ang programa ng Diyos na kailangan nating marinig at maunawaan. Sumayin niyo po ang kapayapaan at kaharian ni Kristo. Tayo po'y muling magpasalamat sa Diyos. Samahan po ninyo. Maraming salamat po, O Diyos. Muli mo pong sinariwa sa aming puso ang iyong mga payo. Loobin mo po sana na lahat ng nakarinig ngayon, ikaw ang marinig at makita nila na
nagsasalita sa kanila dahil sa